So natapos na nga ang Japan B-League season at nakuha nga ang kampeonato ng Hiroshima Dragonflies. At nagkaroon nga sila ng ticket sa susunod na season sa East Asia Super League. Matatandaan natin na naging parte si Kai sa Hiroshima this season. Dahil sa nakuha niyang injury ay pansamantalang nag-recover si Kai Soto. At sa kabila ng injury ay kinuha pa din siya ng Hiroshima Dragonflies. Pero sa di inaasahan ay na-shuffle si Kai Soto sa ibang team sa koponan ng Yokohama Bay Corsairs for loan agreement. Pero kailangan ng Yokohama ibigay si Edward Morris papuntang Utsunomiya Bricks para makuha si Kai Soto. So sa kabila ng madaming usap-usapan kung ano ang susunod na hakbang sa kampo nila Kai Soto at merong nagsasabi na didiretso na sa NBA Summer League or di kaya ay magstay sa Japan B-League. At sa ngayon ay nabigyan na din ng linaw at ayon din ito sa ulat ni Sir Homer Saison. At galing din ito sa information sa agent ni Kai Soto na si Tony Ronsoni na ang ating pambato at kampo ni Kai Soto ay pipiliin ang mag-join sa Gilas para sa FIBA Olympic Qualifiers this coming July 2 at July 7. At kung saan nahanay ang Gilas kontra sa Latvia at Georgia at gaganapin mismo sa Riga, Latvia. At ayon kay Tony Ronsoni, ang agent ni Kai Soto ay ito ay magiging malaking development sa kanyang paglalaro sa Gilas para sa pinapangarap niyang makapasok sa NBA. At kahit siya mismo excited na rin masaksiyan ulit si Kai Soto sa Gilas under ni Coach Tim Cone. At sigurado ay may mga NBA scouts pa rin ang magsusubaybay sa tsansang may makita silang potential players. At sana ay may pakita ni Kai Soto ang hinahanap nilang quality na maging isang NBA player. Pero madami pa ding option ng ating pambato na si Kai Soto na kung sakali na hindi pala rin sa ngayon sa kanyang ultimate dream niya ang makapasok sa NBA, ay may mga option pa din ang kampo nila Kai Soto. Hindi pa rin matawaran sa naglalakyan na offer ng Japan B-League at ayon sa lumabas na mga offer sa kanya ay ang pinakamababa ay umaabot sa $600,000 at kung sa piso ay katumbas ito na nasa 2.9 million a month. At ang pinakamataas ay umaabot sa $900,000 at ang katumbas nito ay nasa 4.35 million a month. At ito ay malayo sa kumakalat na balita na possible mag-join si Kai Soto sa PBA na kung titingnan ay napakalayo ng agwat sa magiging salary ni Kai Soto. At kung sakali gustuhin man ni Kai Soto magpa-drop sa PBA rookie ay makakatanggap lamang siya ng 200,000 pesos kada buwan at ito ay ayon sa role ng liga sa loob ng isang taon. After matapos niya ang rookie contract ay doon palang mabibigyan siya ng maximum offer na aabot ng 420,000 pesos a month. So sa palagay ko ay napaka-imposible pa sa ngayon na maglaro sa PBA si Kai Soto at pausbong pa lang ang kanyang karera sa mundo ng basketball. Lalo na sa ngayon ay unti-unti nang nakukuha ni Kai Soto ang magandang development na possible ma-attract ang mga kupunan sa mga nangungunang liga gaya ng NBA, NBL, Europe at iba pa. Kaya imposible pa mapili ng kampo at ang ating pambato na si Kai Soto na maglaro sa ating pambansang liga, ang PBA.